Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Man. Palapit na po ng palapit ang May midterm elections. Yan po ay napaka-importanting petsa. Diyan po nakasalalay ang kapalaran at kinabukasan ni Vice President Sara Duterte. Huwag niyo pong isipin na ito ay isang ordinaryong proseso, yung pong eleksyon. Napipili lang tayo ng 12 bagong senador at pagkatapos doon life goes on. Hindi po. Yan po ay napaka-mahalagang araw. Nasa kamay po natin kung pababayaan natin na makaligtas si Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan at sa mga dapat niyang harapin, lalo na sa impeachment case sa darating na Hulyo. Meron po akong babasahin sa inyong post na nanggaling kay Mark Ian. Ito ay medyo nakakabahala, kaya dapat nating seryosohin ang pagboto sa darating na eleksyon. Basahin ko po ng buo yung sinulat ni Mark Ian. VP Sara's genius survival moves sa gitna ng kinakaharap na impeachment. Alam nyo, aminin na natin, VP Sara Duterte is facing the fight of her political life. With the impeachment threat hanging over her, she has two powerful cards to play. Secure a Senate shield or pull a dramatic escape move. So let me explain this, ha? Okay. Ito ang first move niya na nakikita na natin. Magbuo ng solid na Senate firewall. Bakit? Kasi sa impeachment trial, the Senate holds the power. Para makonvict siya, 16 out of 24 senators need to vote against her. Imagine mo to. Kahit may shocking revelations, bank records, and bombshell testimonies, if she has the Senate numbers, she stays in power. Hindi siya mako-convict. So, 2025 elections becomes a do-or-die election para sa kanya. Kailangan niyang manalo ang PDP laban plus Willie Revillame, Gringo Onasan at iba pang pro-Sara candidates. Their win equals her Senate shield. Their loss equals danger zone. Simple math. Kung may 9 o 11 senador si VP Sara, kahit may solid evidence, hindi siya matatanggal sa pwesto dahil kailangan ng 16 out of 24 para makonvict siya. Now, the second move is sneakier and honestly brilliant in its cunning. She might resign kapag majority ng next Congress ay kaalyado ng administrasyon. Yes, baka mag-resign siya bago pa mag-start ang impeachment trial. Bakit? To dodge the public scandal. Kapag nagbitiw siya before the trial, maiwasang lumabas ang mga grabe at damaging na ebidensya. No trial equals no public humiliation. She exits, clean hands, and no dirty laundry. At kapag nangyari yan, makakatakbo pa rin siya sa 2028 elections. Pero, and this is the killer twist, hindi siya magre-resign agad-agad. She will wait until the last minute, mga days or hours before the trial starts. Posible. At bakit? Kasi she is playing a high-stakes waiting game. Now, here is the mind-blowing part. VP Sara is rolling the dice on one big, unexpected possibility. What if something happens to PBBM? Let's be real. Politics is unpredictable. Kapag nagkaroon ng serious health issue, accident, or worst-case scenario si President Marcos before the trial starts, guess what? VP Sara automatically becomes the president. And you know what that means? No more impeachment. All charges gone. She becomes untouchable.
Kaya her timing is crucial. She will wait. She will gamble. And she will hope for that 1 in a million chance. See, the 2025 elections are make or break. Mga kaibigan, the 2025 elections is not just another midterm vote. It is the battlefield for Sarah's survival. Dalawang posibleng mangyari. Kapag nanalo ang pro-Sara senators, may Senate shield siya. The trial fails. Kahit may ebidensya, walang mangyayari. Kapag nanalo ang pro-impeachment candidates, the trial pushes through. The public sees everything. Lahat ng baho, kung meron man, lalabas. Kaya mahalaga ang kapangyarihan ng mga boto natin. Tayong mga botante ang may hawak ng power. So, payo ko, kung gusto mo ng truth and justice, iboto ang pro-impeachment candidates upang makita natin kung totoo ba ang mga akusasyon. Iboto ang mga siguradong mananalong kandidato na pro-impeachment. Pag-alanganin, huwag na iboto. Sila ang lalaban para matuloy ang trial. Sila ang maglalabas ng katotohanan. Pero kung napaniwala ka na biktima lang si VP Sara ng politika, then support her Senate allies. Their win equals her protection. Their loss equals her downfall. But Filipinos, listen, 2025 is not just about political parties. It is about accountability. Will you let the truth be buried or exposed? Will you vote for justice or impunity? Nasa kamay natin ang susi sa katotohanan. Kaya maging matalino sa pagboto. Vote with courage. Vote with conscience. At yan po ang buod ng sinulat ni Mark Ian. Nung nabasa ko itong article niya, napag-isip-isip ko na seryoso po pala itong darating na midterm elections. Do or die po yan para kay Sara Duterte. Kung gusto natin lumabas ang katotohanan, lahat ng akusasyon kay Sara Duterte na ayaw niyang sagutin, malalaman po natin sa darating na impeachment trial niya. Kung mananalo ang mga pro-Sara senators, burado po lahat yan. Walang magiging impeachment trial. Hindi natin malalaman ang katotohanan. Dahil ang gusto lang naman natin, malaman ang katotohanan. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, so be it. Pero kung meron, dapat siyang mapanagot. At dito sa midterm elections, nakasalalay ang buhay ni Sara Duterte sa ating mga kamay. Kung gusto nating makilala si Mary Grace Piatos at yung kanyang mga kasamahan, kung gusto nating malaman kung saan napunta yung confidential funds, kung gusto nating malaman kung ano yung sinasabing mga anomalya sa DepEd at sa OVP, we have to vote wisely. Iboto po natin ang alam natin na magiging pro-impeachment senators. But if you want Sara Duterte to go scot-free, then by all means, iboto nyo yung mga pro-Sara senators. But if you are for the truth and justice and accountability, let us vote for pro-impeachment senators para malaman po natin ang katotohanan. Maraming salamat sa iyong panulat, Mark Ian, at sana sa aking pagbahagi ng iyong artikulo ay mabuksan ang isipan ng mga Pilipino na itong darating na eleksyon is one big, serious event. Nakasalalay po sa ating mga kamay ang maging kinabukasan ng ating bansa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Admina.